Sa lagay ngayon ni Kawhi, mukhang maaabsuelto naman to about sa salary cap circumvention sa kanya na iniimbestigahan mismo ng NBA at possible matuloy ang trade nga nito bago mag-start ang training camps sa Toronto Raptors. Pero hindi pa rin naman totally cleared kasi siya eh. Hindi rin naman lumabas na guilty. Ang mas accurate na description ngayon, mas lumakas lang yung posibilidad na hindi siya makasuhan kasama si Steve Ballmer ng specific allegation na siya mismo ang nag-funnel ng sponsor money kay Kawhi pero tuloy pa rin yung investigation. Nagsimula ang kaso noong September 2025 after lumabas yung allegation ng endorsement deal ni Kawhi Leonard sa company Aspiration na pwedeng ginamit nga raw kasi ni Ballmer para mabigay sa kanya yung dagdag na pera na hindi dumaan sa salary cap ng Clippers. Kaya nasa investigation pa rin kung yung endorsement legitimate commercial deal lang o disguised compensation talaga para kay Kawhi bilang part ng pagre-retain sa kanya nun sa Clippers dahil sa report umabot sa 28 million cash component ang aspiration arrangement nila kaya ngayon cleared na siya pero hindi pa guaranteed. Kaya based sa report ni Baxter Holmes, may ilang potential checkpoints pa rin talaga kay Kawhi kung kailan magkakaroon talaga ng clarity kabilang dyan yung mid-September board o governor meeting. Kaya pwede pa rin magkaroon ng development Hindi rin naman automatic na matutuloy pagpasok ng September yung trade niya sa Toronto. Depende pa kung gaano kabilis talaga yung magiging desisyon ng NBA governors Pwedeng September, possible magkaroon ng major decision point para maging malinaw talaga kung ano ang status ng investigation at kung ligtas nang ituloy yung transaction niya. Kaya sa report nagkaroon ng urgent meeting sa lagay ni Kawhi ngayon yung mga team governors at mga representatives ng NBA kasama yung owners ng NBA teams kung magkakaroon ng malaking resolution sa kaso ni Kawhi at Volmer dyan. Possible magkaroon ng formal league level clarity about sa resulta ng investigation. Kaya yung sinabi dyan nitong si Holmes na mid-September meeting, dyan palang pwedeng magkaroon ng clarity. Hindi naman guaranteed talaga na absuelto na at matutuloy yung trade niya Diyan palang malalaman yung final position ng NBA sa kaso niya at kung pwede nang ituloy ng Toronto at Clippers yung naudlot na trade deal nila dahil ayaw ng Toronto na tanggapin yung potential risk sa trade ni Kawhi habang hindi pa talaga tapos ang investigation at wala pang final position. Madadamay sila dyan Yung napaka-logical din kasi dyan na concern. Ang Raptors kung kinuha nila agad yung trade ni Kawhi, wala pang final decision sa investigation, pwedeng apektado talaga yung transaction nila at iba pang penalties. Kaya ang Toronto Raptors front office mismo yung nagsabi na masihintay na lang muna talaga nila ang final NBA ruling bago tumuloy sa trade ni Kawhi Si Doc Rivers naman ngayon mukhang kumukuha na rin ng atensyon sa Sixers na may Lebron. Sinabi niya na walang problema sa talent ang problema kung paano hahatiin yung role ng lineup na may Lebron, Brown, Maxey at Embiid na pare-parehas ball dominant at nag-average ng 20 plus points per game. Sinabi niya na may championship talent ang Philadelphia pero kailangan pa rin nila na maging championship team. Sinabi pa ni Rivers na ang Knicks halimbawa kung paano pwedeng magbago talaga ang isang team pagpasok ng playoffs ang punto niya, hindi lang basta talent ang kailangan sa postseason, kailangan ng collective mindset. Hindi nga raw importante kung sino yung kukuha ng shot ang importante manalo. Pero parang sa lagay naman ngayon kasi ng Sixers, may malaking adjustment na about sa role nila Si Lebron ang magiging primary playmaker at team organizer, habang si Brown at Maxey ang nasa backcourt at si Embiid pa rin ang magiging primary option nila sa team offense. Yan yung malinaw na sinabi rin kasi nitong si Nick Nurse Kahit si Jaylen Brown, handa nga raw ngayon na mag-adjust ng role para lang sa championship title nila Kaya si Doc Rivers sinabi na parang warning sa Sixers to Dahil paulit-ulit yan nangyayari nga raw sa NBA yung adjustment at sacrifice ng mga role player lalo na kung nagsama-sama yung pare-parehong star player at superstar na high level scorer sa lineup. Malakas sa opensa, ang problema yung depensa yata. Si Joel Embiid nasa 26 points per game pa rin nung nakaraang season.
Samantalang si Maxey nun, pumapasok pa rin sa 28 points per game. Dalawa sila nun na scorer na bumubuhat talaga sa Sixers. Samantalang yung addition ni Brown ngayon, nag-a-average pa rin yan ng 28 points per game. Si LeBron nasa 20 points per game pa rin. Si BJ Edgecomb ang projected na 5th starter at 2-way contributor. Kaya apat sa starting lineup agad nila yung nag-a-average above 20 points per game. Kaya napakalaki ng offensive talent talaga yung meron sa kanila eh. Kaya hindi pwedeng lahat naman talaga maging number 1 option eh. Yan yung sinabi ni Rivers na mukhang si Nick Nurse naman una pa lang nilinaw na yan sa Sixers. Si Embiid, Maxey Brown at LeBron pare-parehong naglalaro na parang kailangan nga raw mag-control sa opensa. Pwedeng maging magulo yung hierarchy kapag ganyan. Kaya napakahalaga nga raw ng LeBron role eh. Hindi kailangan si LeBron ang maging leading scorer kada gabi. Mas malaking part siya sa pag-create ng mga shot kasama si Embiid, Maxey at Brown. Sa recent analysis sa Sixers, ang playmaking ni LeBron pwedeng magbukas ng malaking opportunity kay Tyrese Maxey, Jaylen Brown at Embiid lalo na sa half-court at transition. Yung lagay naman ni Kuminga, mukhang mas matindi pa yung decision nito sa free agency kumpara kay LeBron eh. Nagkakagulo na ang NBA, wala pa ring galaw yan sa free agency. Lakers, Cavaliers, Sacramento, yung tatlong team talaga na nauugnay dyan. Pero may hypothetical ngayon na 3-team trade na lumalabas sa pagitan ng Sacramento, Portland at Atlanta Hawks na pwedeng ang makuha ng Kings itong si Kuminga eh. Lakers pa rin naman ang may genuine real-world connection kay Kuminga. Base yan sa report nitong si Anthony Slater na ang Lakers ang pinaka-active pa rin kay Kuminga sa free agency market. Hindi lang nila talaga alam paano pa ma-finalize yung deal eh. Lalo't una, tinanggihan na ng Atlanta Hawks yung sign and trade deal sa pagitan naman ni Jared Vanderbilt. Sa report, nakipag-meeting virtually si Rob Pelinka at JJ Redick kay Kuminga at pinakita ng mga yan yung vision kung paano siya magiging importanteng wing sa tabi ni Luka. Kasama sa starting lineup yan kung sakali eh, kailangan nila ng starting forward pero parang wala pa ring final decision itong si Kuminga sa kanila. At mukhang ang Kings pa ang nasa likod ng Lakers kay Kuminga lalo na may sapat silang trade asset para bumuo ng 3-team trade kung aalisin man nila si Sabonis at Keegan Murray. Malinaw na sinabi ng Sacramento na gusto nilang pabilisin ang pag-rebuild sa paligid ng mas batang core. Nandyan si Darius Akoff Jr., Jonathan Kuminga kung sakali plus Scott Henderson, Shadon Sharp. Yan yung isa sa pinaka-athletic at high upside group nila. Si Kuminga, particularly attractive naman talaga dahil 23-year-old pa lang yan at may combination ng athleticism, size at scoring potential na bagay sa isang rebuilding team. Yung mock trade na binubuo mismo ngayon, naglalarawan lang sa Kings bilang team na pwedeng lipatan ulit ng veteran-centered roster papunta sa youth and upside approach kaya lalong tumataas yung potential kung sakali na matuloy ang 3-team trade na to sa pagitan ng Kings, Portland at Atlanta. Lalo na possible magandang asset rin ang makuha nila lalo na kung ang Portland si Jrue Holiday ang gagamitin sa 3-team trade na mismong kailangan ng Hawks para sa isang veteran lineup.